Pinanindigan nga talaga ng Dallas Mavericks ang kagustuhan nilang tanggalin si Anthony Davis sa kanilang lineup matapos nilang i-pull off ang trade nito papunta sa kupunan ng Washington Wizards. Naisama nga nila dito sina Jaden Hardy, D'Angelo Russell at Dante Exum kapalit sina Chris Middleton, AJ Johnson, Marvin Bagley III, 2 first round picks at 3 second round pick. Dahil sa ginawa ng Dallas at sa ibang mga veterano kasama si Anthony Davis, mukhang tuloy ang pag-rebuild ng lineup. As of now, si Klay Thompson ang natitirang veterano na naiwan ngayon sa Dallas Mavericks. Hindi kagaya kay Davis, hindi rin naman ganun ka prone to injury si Klay at mapagkakatiwalaan pa rin naman ang kanyang shooting at scoring. Kaya hindi malabo na manatili ito sa lineup ngayong season. Kailangan pa rin naman ni Cooper Flagg ng mga veterano na aalalay sa kanya. Pero once na hindi pa tapos ang trade deadline, posible pa rin ma-trade si Klay Thompson depende sa magiging sitwasyon at desisyon nito sa mga susunod na oras. Samantala, sa wakas na i-trade na nga ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga at Buddy Hield sa Atlanta Hawks kapalit si Kristaps Porzingis. Well, kung titignan natin, malaki ang magiging impact nito sa Golden State lalo pat isa ring scoring big man si Porzingis, isang championship player na galing sa Boston Celtics. Magagamit nga ito ng Warriors sa ilalim at sa perimeter shooting lalo pat nag-average rin naman ito ng almost 20 points a game. Kayang-kaya rin naman itong bigyan si Coach Steve Kerr ng malaking produksyon basta't mabigyan lamang siya ng tamang minuto. Ito na nga ang hinihintay nilang legit na sentro. Na i-trade rin naman ng Warriors si Trayce Jackson-Davis sa Toronto Raptors kapalit ang isang second round pick via Lakers. Good move rin naman itong maituturing para sa Golden State, pero malaking question mark sa ngayon ang kalusugan ni Kristaps Porzingis dahil kung inyong matatandaan, injury prone rin naman nga ito katulad ni Anthony Davis. Anong masasabi nyo dito mga idol? Sa kabilang banda, pagkatapos ngang malaman ni Draymond Green na balak ng Golden State Warriors i-trade siya bago ang trade deadline, naging emotional nga ito sa kanyang interview. Ayon dito, kung gusto nga talaga siyang i-trade ng Golden State para sa ikakabuti ng prangkisa, wala na rin naman siya ditong magagawa pa. Hindi rin naman siya magtatanim ng sama ng loob dahil alam niya na isa pa rin itong business. Lahat ng gagawin ng kanilang front office para sa ikagaganda ng organisasyon at prangkisa. Kasabay ng pag-ugong ng trade ni Draymond Green, inamin rin naman ito sa media, gusto niyang makasama si LeBron James sa iisang team. Nagkaroon na rin naman ang kampo ni Draymond at ang front office ng Lakers ng mutual understanding, kaya posibleng sumama si Rob Pelinka sa mga gagawing trade ng Golden State Warriors para makuha si Draymond Green. Maaari nga po ang Lakers ang maging third team kung matuloy man ang trade ni Giannis Antetokounmpo sa Golden State Warriors mamayang madaling araw. Anong masasabi nyo dito mga idol?